Hi guys, today i-review ko sa inyo and i-compare itong dalawang Zara na perfume, and this is the Amber Fusion EDP and yung Nectar. Actually, nung nasa store ako, this is Zara sa may Glorieta. Mas nagustuhan ko yung amoy ni Amber Fusion na Nectar. Wala silang kinikerry na malaki nito. Parang sabi din sa akin ng SA, wala talagang pumasok yata na malaking size nitong Nectar. Mas gusto ko siya. Etong EDP, okay lang. Sakto lang. Parang fresh, musky, ganon. Meron akong notes, so babasahin ko mamaya. Pero kumuha na rin ako kasi gusto ko nga i-share sa inyo yung difference kasi maraming may gusto nitong perfume na to. Pero nung nagamit ko na silang dalawa, iba yung naging experience ko sa kanila. So basahin ko yung notes ko, guys. So itong Amber Fusion na EDP, amoy combination siya ng Chanel. Sa akin, it smells like a fresh, pero sa iba, ang naaamoy nila is kaamoy nito nung Utandre na nalagyan ng cool water or DNG light blue na pinalakas yung musk. Unisex siya, pero masculine leaning siya. Pero pwede siyang gamitin ng babae kung bet nyo yung ganitong klase ng amoy. Malinis and fresh. All year round pwede siya, pero mas gusto ko siya pag naka-aircon, bar season, medyo malamig-lamig na weather. Kasi pag mainit, may whiffs siya na parang amoy. I'm sorry kung gusto niyo itong perfume na to. Parang amoy public toilet. Lumalabas siya, pero hindi naman siya yung consistent na maaamoy mo. As in, siguro yung nose ko lang masyadong maselan. Medyo naaamoy ko siya. Medyo may slight sweet na note din na lumalabas pag sa malamig mo siya ginamit. Pag sa mainit, ang lakas nung musk and also nung parang metallic na note. The more na ginagamit ko siya, the more na parang mas naiisip ko parang affordable or medyo watered down na dating siya ng Chanel na Chance. Madaling gamitin, easy reach. At one point, sabi ko nga parang nothing special kasi siguro may mga Chanel na kasi akong chance na mga perfume and mas maganda yung pagkakatimpla nun. Hindi naman pangit yung timpla nito, pero if you have yung mga chance na line ng Chanel, parang sabihin na natin talagang mas parang murang version siya, pangharabasan, pang-commute, sabihin na natin ganon, pwede na. Hindi siya pangit. The more na ginagamit ko tong Eau de Parfum, the more na mas nagugustuhan ko siya. Pero uulitin ko, although unisex siya, may pagka-masculine leaning siya and mas gusto ko siyang ginagamit pagka yung hindi super init or yung hindi super, sabihin na nating summer na summer. So dito naman tayo sa may Amber Fusion na Nectar. Gaya ng sinabi ko kanina, mas nagustuhan ko siya nung nasa store ako. And nung ginamit ko din siya, kasi iba yung inispray ko siya sa skin ko, ginawa ko tong notes, ginawa ko tong review. Iba yung talagang naipaligo ko siya sa katawan ko, sa damit ko, nagamit ko siya. Mas talagang ano yun experience talaga eh. And gusto ko yung initial na spray niya. So tingnan natin tong notes ko kung mag-agree pa rin ako sa kanya, no? Amoy Amber Fusion naman siya na may ripe na mango, pero yung mango, yung may kalburo na parang nalagyan ng antibiotic ng baby. Alam niyo yung antibiotic ng baby na powder na tinitimplahan ng water. Parang may ganun siya nung time na tinest ko siya sa skin ko and ginawa ko tong notes. Nung ginamit ko na siya, as in naipaligo ko siya, na-spray ko siya sa damit ko sa skin ko, parang hindi ko na masyadong napansin yung dating nung parang antibiotic ng baby. Or siguro, dahil alam ko nang may ganun siya, parang hindi ko na masyadong pinansin yung notes na yon or yung amoy na yon. Parang hindi ko na siya napansin. To me, etong Nectar, mas better siya naman pag summertime. But, gusto ko yung initial na spray, gusto ko yung mid na note niya. Pagdating sa dry down, parang mas masculine pa siya kay EDP. At least, guys, sa skin ko. So, gusto ko yung initial na spray, ang bango, parang mas feminine siya. And ginamit ko to sa beach eh. Pauwi na kami, siya yung ginamit ko. Ang bango, kaso nung nag-dry down na talaga, gusto ko nang maligo. Gusto ko nang tanggalin sa skin ko itong pabango. Hindi ako nababanguhan sa kanya. At least sa dry down ha. So, I'm not sure kung anong gagawin ko dito sa may Nectar. Kasi ang bango niya, ang feminine, ang soft. Compared dito kay EDP na parang may metallic siya na note na, although sinabi ko kanina na unisex siya, masculine leaning siya. Etong Amber Fusion, dupe siya ni Xerjoff na Herba Pura. Pero sa ilong ko kasi, naamoy ko na yon, na-spray ko na sa skin ko. I think sa Art of Scent yata, sa Shangri-La sa EDSA. Naamoy ko siya. And meron akong sample nito pero hindi ko na nahanap eh. Pero
one day, inaayos ko kasi yung mga samples ko. Gagawa ako ng mga reviews, quick reviews, nung mga samples na meron ako para mabilisan lang. Kasi ang dami ko pa dong perfumes na hindi ko siya nabili na full bottle pero may mga samples ako. Going back, sa naaalala ko, parang mas fruitier yon. I don't remember it as parang amoy mangga. Pero tignan natin kasi baka hindi ko na masyadong maalala ng tama. So na-enjoy ko silang dalawa. I could have skipped buying these two kahit na nagustuhan ko naman si EDP and nagustuhan ko tong si Nectar kasi nga hindi ko lang nagustuhan yung dry down niya. Pero I could have skipped buying this kasi may mga Chanel chance na ako ng mga perfume and hindi ako napawaw. Pero kung magiging maganda yung dry down sa inyo nitong Nectar, worth it siyang bilhin kasi ang ganda talaga nung initial na spray niya. Ang ganda. And kung wala naman kayo nung Chanel na chance or tinitipid nyo yon, ayaw nyo siyang gamitin sa yung parang araw-araw na commute, magsusundo na bata, mag-grocery, mamamalengke, yung mga ganon, ayaw nyong ubusin yung Chanel chance ninyo, then magandang alternative itong si Amber Fusion na EDP. Pero alam nyo, ngayong 2026 kasi, medyo nagbawas akong bumili ng perfume, siguro napansin naman ninyo, yung mga laging nanonood sa akin. And ang gulo nitong studio ko actually, kasi nag-aayos ako. I'd rather use na lang yung mga perfumes na meron ako kesa bumili ako nung mga dupes na kasi pinangihinayangan ko ang mahal ng perfumes ko kasi nga original sila. Tapos parang iniisip ko yung mga errands lang, sayang. So gagamitin ko na lang yung mga dupes. At the end of the day, parang hindi ko na nagagamit yung mga original kong perfumes because of that. And I'm 44 now. Hindi natin alam kung, di ba, kung hanggang kailan tayo mabubuhay. So, kung meron kayong bottle na ang mahal-mahal, gamitin nyo. Ubusin nyo, guys. I'm not saying bad idea na bumili ng mga dupes. Siyempre, choice nyo yan. Hindi laman kasi lahat may pambili ng mga original. Pero sa experience ko, lalo na dito, at least sa may Amber Fusion na line, okay na ako dun sa mga Chanel ko. Pero I might keep the EDP pa rin. Kasi andito na siya. Nabili ko na siya. Ito yung problema ko sa mga dupes, guys eh. Pero syempre, don't judge me. Malamang may lalabas na naman na dupe na ang ganda-ganda tapos i-review ko tapos mas gusto ko siya. Parang for example, yung Baccarat Rouge 540. Mas gusto ko yung dupe kesa dun sa original. Kasi still sa back of my mind, nanghihinayang ako. Pero I'm trying to get rid of that mindset. Kasi ang dami ko talagang perfumes. So, ayun na guys, yung review ko nitong Amber Fusion from Zara. I hope nagustuhan nyo tong review na to. Meron ba kayo nito and nagustuhan nyo ba siya? Mag-comment nga kayo below. Thank you for watching and see you again on my next video. Bye!